Alam nyo, lagi nating naririnig yung kasabihang ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero paano kung yung pag-asa na yon biglang kailangang humarap sa isang digmaan? Ngayon, kilalanin natin ang isang bayani na ginawa yon at sa murang edad. Siya si Wenceslao Linzons, ang Leon ng Bicol. At para simulan to, may tanong ako para sa'yo. Isipin mo to, ikaw 31 taong gulang ka pa lang, tapos bigla na lang yung kapalaran ng isang buong rehiyon, ipinasa sa balikat mo. Anong gagawin mo? Kasi yan mismo yung tanong na hinarap ng bayani natin. Ang bayaning kikilalanin natin ngayon, hindi lang niya basta sinagot yung tanong. Isinabuhay niya yung sagot. Siya si Wenceslao Linzons, ang kinikilalang ama ng kilosang gerilya doon sa Bicol. Okay, so simulan natin yung kwento niya sa unang kabanata, mula pluma sa pulbura. Paano nga ba yung isang taong sanay sa libro, sa debate, sa pagsusulat, biglang piniling humawak ng armas para sa bayan? Dito natin yan naaalamin. Bago pa man sumiklab ang lahat ng gulo, si Wenceslao Linzons o Bintaw sa mga kaibigan niya ay superstar na sa UP. Grabe, kilalang kilala bilang isang napakatalas na manunulat at speaker. At isipin mo to, siya yung naging pinakabatang delegado sa 1935 Constitutional Convention. Hindi lang siya basta matalino, isa siyang prodigy na parang hinuhubog na para maging leader. Pero nung pumutok na ang World War II at bumagsak ang Maynila, doon biglang nang bago ang lahat. Si Linzons, na nasa kasagasagan ng kanyang karera, biglang napaharap sa isang desisyon na babaguhin sa buhay niya habang buhay. Dalawang landas lang naman ang nasa harap niya, di ba? Pwede siyang tumakas, iligtas ang sarili at pamilya niya na may intindihan naman natin, o pwede siyang umuwi sa probinsya niya para pamunuan ng isang halos imposibleng paglaban. Kaligtasan ba o sakripisyo? Yun ang tanong. At napakalinaw ng pinili niya. Hindi siya tumakas. Pinili niyang umuwi sa Camarines Norte para gawin ang isang bagay na sa tingin ng marami ay parang pagpapakamatay, ang lumaban. At dito na nga nagsimula ang lahat. Sa pag-uwi niya, isang kilusan ang nabuo. Ito na yung ikalawang kabanata, ang sindi ng pag-asa. Dito natin makikita kung paano sinindihan ng isang tao ang apoy ng paglaban sa isang rehiyon na puno na ng takot. Itinatag niya yung Linzons Guerrillas. At ito yung mahalagang tandaan na hindi lang to basta isang grupo ng mga rebelde. Ito yung isa sa mga pinakaunang formal na binuong kilosang gerilya laban sa Hapon. Sa buong Pilipinas, sila talaga yung mga nauna. At ang misyon nila, simple lang pero sobrang tapang. Ang patunayan na kahit gaano kalaki at kalakas yung kalaban, kaya pa rin siyang sugatan. Isang mensahe ng pag-asa na desperadong kailangan ng mga Pilipino noong panahong yon. At hindi lang yun salita, pinatunayan nila. Noong Mayo 1942, sa panahong halos lahat ay sumusuko na, nagawa nilang palayain ang Daet, Camarines Norte mula sa mga Hapon. Grabe! Hindi lang yun basta panalo sa isang laban, naging simbolo ito para sa lahat na, uy, kaya pala nating lumaban. Pero, alam nyo, sa bawat kwento ng tagumpay, lagi may kaakibat na panganib. At tulad ng maraming kwento ng mga bayani, ang paglalakbay na to ay may madilim na kabanata. Ito na ang huling yugto, ang huling laban. Hindi siya natalo sa digmaan, hindi siya tinamaan ng bala sa gitna ng labanan. Ang nagpapabagsak sa kanya ay isang bagay na mas masakit. Isang salita lang, pagtataksil. Dahil nga sa isang traitor, nadakip si Linzons noong July 8, 1942. At habang bihag siya, binigyan siya ng offer. Inalok siya ng kalayaan. Simple lang ang kapalit, sumuko ka at makipagtulungan ka sa mga Hapon. Ang naging sagot niya, isa sa mga pinakatumatak na linya sa kasaysayan ng Pilipinas. I have only one life to give and I give it to my country. Iisa lang ang buhay ko at handa ko tong ibigay sa bayan ko. Sa mga salitang yon, selyado na. Alam na natin kung anong klase siyang tao. Hindi siya sumuko, kailanman. At dahil sa paninindigan niyang yon, hinarap niya ang pinakamabigat na parusa. Pinatay siya, kasama ang kanyang ama, ang kanyang asawa, at 2 pa niyang anak. Isipin mo, isang buong pamilya ang nagsakripisyo para sa kalayaan. Pwedeng pinatay nila yung bayani. Pero yung hindi nila naintindihan ay hindi nila kayang patayin yung kanyang diwa. Yung sakripisyo niya nagsilbing gatong sa isang apoy na hindi na kailanman namatay.
At ito ang kanyang pamana. Isang tao, isang sulo ng pag-asa. Yun lang pala ang kailangan para magbigay liwanag sa isang buong rehiyon sa gitna ng pinakamadilim na panahon ng kasaysayan natin. So, ano ang pamana niya? Simple lang, binigyan niya ng lakas ng loob yung mga Bicolano para ituloy ang laban. Yung apoy na sinindihan niya, hindi yon namatay hanggang sa lumaya ang buong Pilipinas. Pinatunayan niya na ang pagiging bayani, wala yan sa edad. At hanggang ngayon, paalala siya sa ating lahat na kahit gaano pa kadilim, kayang-kaya maging liwanag ng iisang tao. Kaya, iiwan ko kayo sa tanong na to. Sa panahon natin ngayon, na aminin natin, mas komportable na, paano natin mapapanatiling buhay yung apoy ng ganitong klaseng katapangan, yung tapang na walang hinihinging kapalit? Isang bagay na sulit pagnilayan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.